Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 4, Week 1. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pagpapaunlad ng Pagkatao, ang Espiritualidad. Ito ay mula sa Learner's Pocket Lip. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang tungkol sa pagpapaunlad ng pagkatao, ang espiritualidad. Para sa most essential learning competencies na patutunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Halimbawa, pagpapaliwanag na espiritualidad ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ang paniniwala. At pagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa kapwa at Diyos. Noong nakaraang aralin ay inyong nalaman ang mga gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pakikibahagi sa pandaigdigang pagkakaisa. Ang mabuting pagkamamamayan ay naipapakita sa pagsuporta at pagtupad sa mga batas sa pambansang pagkakaisa. Ikaw, paano mo maipapakita ang pakikiisa at pagmamahal sa ating bansa? Sa araling ito ay iyong mapapatunayan kung paano nagpapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Halimbawa nito ay maliliwanagan ka na ang espiritualidad ay ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ang paniniwala at ang pagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa kapwa at Diyos. Kaya bilang mag-aaral, inaasahang matatalakay mo ang mga gawain o paraan kung paano maisasabuhay ang pananalig sa Diyos. Mapapahalagahan at maigagalang mo ang iba't ibang paniniwala ng iyong kapwa. At maipaliliwanag mo kung paano mapapaunlad ng pagkatao ang espiritualidad. Pagkatapos na aralin, inaasahang mabibigyang kahulugan mo ang pananalig at pag-asa at maipaliliwanag kung paano ito tumutukoy sa kabanalan. Maisasabuhay ang positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa Diyos at kapwa. At makagagawa ka ng isang plano ng pagpapalalim ng iyong pananalig. Halina at awitin mo ang isang panalangin na nagtatalakay kung ano ang mga gawain o paraan kung paano maisasabuhay ang pananalig sa Diyos. Ang pamagat ng awiting ito ay Panalangin sa Pagiging Bukas Palad, mula sa The Best of Bukas Palad, Volume 1. Mga bata, ang awiting ito ay maaari niyong i-search sa YouTube kung ano ang tamang himig ng awiting ito. Babasahin na lamang natin ang awiting ito. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo. Nang makibakang di inaalintana, mga hirap na dinanas, sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Ngayon ay sagutin na ang mga tanong. Ang mga tanong na ito ay batay sa napakinggan ninyong awitin. Para sa unang katanungan, ano ang iyong naramdaman matapos mo itong awitin? Mga bata, ang inyong mga sagot ay maaaring magkakaiba. Para naman sa pangalawang katanungan, sa iyong palagay, para saan ang awiting ito? Mga bata, bibigyan ko kayo ng halimbawang sagot para sa katanungang ito.
Para sa aking kasagutan, sa aking palagay, ang awiting ito ay para sa lahat ng tao upang magkaroon ng positibong pananaw, pananalig at pagmamahal sa Diyos na kahit sa anumang oras, sa pagsubok man o kaginhawaan sa buhay, ay matutong paglingkuran siya, maging bukas palad sa kanya at sa kapwa na walang hinihintay na anumang kapalit. Para naman sa pangatlong katanungan, ano ang nais ipahiwatig sa iyo ng awiting ito? Narito ang aking halimbawang sagot. Para sa akin, ang nais ipahiwatig ng awiting ito ay matuto akong maglingkod sa Kanya. Gawin ko ang nararapat na paglilingkod sa Kanya gaya ng pagbibigay ng tamang ikapos sa simbahan ng buong puso ko at walang hinihintay na anumang kapalit nito. Bilang isang anak ng Diyos ay magsisikap rin ako na makaahon sa buhay na may pagtitiwala at pananalig sa Kanya. Ngayon naman ay pag-aralan mo ang larawan. Anong masasabi mo tungkol dito? Makikita sa larawan ang isang lamesa na kung saan ay may mga basket ng mga gulay. Ito ay may iba't ibang uri ng gulay. Makikita rin ang mga nakasulat sa papel. Nakalagay sa unang papel na nakayanan ko nawa ay makatulong sa iyo. Sa pangalawang papel naman ay physical distancing. Sa pangatlong papel, magbigay ayon sa kakayahan. At sa panghuling papel, kumuha batay sa pangangailangan. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Ano kaya ang tawag dito? Tama! Ito ay tinatawag na community pantry. Ano nga ba ang community pantry? Ang community pantry ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa iba, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. Marami din ang nagbabahagi ng anumang kanilang kayang ibigay. Ang pagmamahal sa Diyos ay naipapakita sa pamamagitan ng pagkalinga at pagmamahal sa kapwa. Ito rin ang kahulugan ng espiritualidad. Handa ka na bang paunlarin ang iyong buhay pananampalataya o espiritualidad? Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Paano mo maipakikita ang mataas na antas ng espiritualidad? Kopyahin sa papel ang nakalarawan sa ibaba at kulayan ng asul ang mga bilog na nagpapakita ng iyong napili. Makikita sa loob ng bilog ang pangalan ng Diyos. Paano mo maipapakita ang mataas na antas ng espiritualidad? Kung ikaw ay may pag-ibig sa Diyos, mayroon kang pagmamalasakit sa iyong pamilya. Halimbawa, kung may sakit ang isa sa iyong pamilya, ikaw ay may kusang loob na mag-alaga sa may sakit. Kaya sa unang bilog ay pag-aalaga sa may sakit. Sa pangalawang bilog naman ay pagtulong sa gawaing bahay. Sa pangatlong bilog ay pangangalaga sa kalikasan. Alam mo kung paano alagaan ang ating kalikasan sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, pag-aalaga ng mga halaman at puno. Sa pang-apat na bilog naman ay pagsimba o pagsamba. Kung tayo ay may pag-ibig sa Diyos, tayo dapat ay nananambahan upang sa Kanya ay sumamba. Para naman sa panglimang bilog, palagi ang pagdarasal. At sa panghuling bilog ay ang pagtulong sa nangangailangan. Kung may pag-ibig tayo sa Panginoon, nagagawa natin ito, natututo tayong pahalagahan ang ating kapwa. Kung may mga kapwa tayong nangangailangan, nandoon ang kusang loob natin na tumulong. Kung lahat ay napili nyo, kulayan nyo ito ng asul. Ang espiritualidad at pananampalataya ng bawat tao ay may malaking ginagampanan sa paghubog ng kanyang mabuting pagkatao. Dahil sa kinagisnang damdaming maka-Diyos, nahubog sa atin ang pagmamahal sa Kanya at nalinang ang ating paghahangad na magkaroon ng mabuting pagkatao. Ang paglinang ng pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang basta ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos, subalit ang kakayahang maisapuso at maisagawa ang kabutihang asal na ayon sa Kanyang kagustuhan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Basahin at unawain mo ang tula.
Tuklasin kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pananalig sa Diyos. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa ibaba sa sagutang papel. Ang pamagat ng tula ay Paniniwala. Mula sa Mabuting Asal, Magandang Buhay 6, pahina 174. Basahin natin ang tula. Manalig sa sarili upang malampasan ang mga hamon sa buhay, upang matamo ang iyong takdang gawain sa pinakamahusay na maari mong gawin. Manampalataya sa Diyos upang magapi ang mga balakid, upang magtagumpay at maging pinakamahusay. Isang landas ang buhay, mahaba at paliko-liko, ngunit dapat kang matuto at lumago sa bawat pihit mo. Ngayon ay unawain ang tulang ito. Kung inyong naunawaan ang tulang ito, ay maaari nyo nang sagutan ang mga katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang mensahe ng tula? Narito ang aking halimbawang sagot. Ang mensahe ng tula ay magkaroon ng tiwala sa sarili at manalig sa Panginoon. Ang lahat ng iyong gagawin ay ipagkatiwala lamang sa Kanya. Ito'y magagawa mo kung tutulungan mo rin ang iyong sarili. Sa anumang pagsubok, ito ay makakaya mo at unti-unti mo itong mapagtatagumpayan, kasama ang pananalig sa Diyos. Para naman sa pangalawang katanungan, bakit mahalaga na magkaroon ng pananampalataya at pananalig sa Diyos? Narito ang aking halimbawang sagot. Mahalaga na magkaroon ng pananampalataya at pananalig sa Diyos sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa. Siya ang nagbibigay ng magandang direksyon sa buhay. Hindi niya tayo pinababayaan at sa anumang pagsubok ay tinutulungan niya tayo na mapagtagumpayan ito. Tanging ang Diyos lamang ang nagbibigay sa atin ng tunay na pagmamahal. Para naman sa pagsasanay bilang 3, basahin at unawain ang usapan ni Carla at Carlo sa ibaba. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong sa sagutang papel. Ang sabi ni Carlo, Carla, sadyang maraming pagsubok sa buhay. Ngunit hindi tayo dapat panghinaan ng loob. May awa ang Diyos. Ang tugon naman ni Carla, tama ka Carlo. Patuloy tayong gumawa ng kabutihan kahit nakakaranas tayo ng kahirapan. Naunawaan niyo ba mga bata ang usapan ni Carlo at Carla? Kung inyong naunawaan, ay maaari nyo nang sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, anong klaseng pananaw mayroon sina Carlo at Carla? Para sa aking palagay, si Carlo at Carla ay parehong may positibong pananaw ng pananalig sa Diyos at paggawa ng kabutihan kahit nakakaranas ng kahirapan. Pangalawang katanungan, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay? Narito ang aking halimbawang sagot. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay ay mahalaga upang makayanan natin anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Pangatlong katanungan, masasabi ba nating mabuting bata sina Carlo at Carla? Narito ang aking halimbawang sagot. Opo. Masasabi nating mabuting bata sina Carlo at Carla sapagkat may pananalig sila sa Diyos. Pang-apat na katanungan, ikaw, nais mo bang tularan ang kanilang pananaw? Bakit? Para sa aking halimbawang sagot, opo, nais kong tularan ang kanilang pananaw sapagkat sa kabila ng kahirapan at pagsubok na kanilang nararanasan ay marunong pa rin silang manalig sa Diyos at gumawa ng kabutihan. At panglimang katanungan, paano makakatulong sa atin ang pagkakaroon ng mabuting pananaw sa buhay? Narito ang aking halimbawang sagot. Ang pagkakaroon ng mabuting pananaw sa buhay ay makakatulong sa ating isip at damdamin sapagkat nagiging magaan at masarap sa pakiramdam ang may positibong pananaw. Mas gumagaan ang ating kalooban. Ang pananalig at pagmamahal sa Diyos ay mga gawaing makabuluhan. Naipapakita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Ang pananalig ay hindi sa salita lamang ipinapakita, kundi maging sa isip at sa gawa.
Isinasabuhay ang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Para naman sa pagsasanay bilang 4, awitin o basahin ang mga liriko ng awiting Manalig Ka. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong sa sagutang papel. Mga bata, ang awiting ito ay maaari niyong makita sa YouTube. Maaari niyong i-search ang awiting ito upang malaman niyo ang tamang pag-awit nito. Manalig ka. Babasahin na lamang natin ang awiting ito. Iluom lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan at patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Para sa Chorus 1, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay, manalig ka. At ngayoy tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya'y hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Para sa Chorus 2, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot. Ngayon ay unawain ninyo kung ano ang mensaheng nais iparating ng awiting ito. At kung inyo naunawaan na ang awiting ito, ay maaari nyo nang sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang ibig sabihin ng linyang hindi siya panaginip? Narito ang aking halimbawang sagot. Para sa aking pagkakaunawa sa linyang ito, ang ibig sabihin ng linyang hindi siya panaginip ay ang Panginoong Diyos ay tunay at totoo. Kung tayo ay mananalig sa Kanya, didinggin niya ang ating tinig. Pinakikinggan niya ang ating mga hinaing at siya'y tumutugon sa ating panalangin. Para naman sa pangalawang katanungan, anong dapat gawin upang mawala ang takot na nararamdaman? Narito ang aking halimbawang sagot. Kung tayo man ay nakakaramdam ng takot, huwag mag-alinlangang tumawag sa Panginoon. Manalangin ka at humingi ng gabay. Kanyang aalisin ang lahat ng takot na ating nadarama. Kanya tayong bibigyan ng kapayapaan ng isipan at damdamin. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Para naman sa pangatlong katanungan, paano mo ipakikita ang pananalig at pagmamahal sa Diyos? Narito ang aking halimbawang sagot. Ang ating pananalig at pagmamahal sa Diyos ay maipakikita natin sa pamamagitan ng taos-pusong pananalangin sa Kanya, pagtitiwala na Siya ang bahala sa iyong buhay, pagsamba sa Kanya, pagsasaliksik sa Kanyang mga salita, pagsunod sa Kanya at pagiging mabuti sa iyong kapwa. Para naman sa pang-apat na katanungan, nararapat ba tayong manalig sa Diyos? Bakit? Narito ang aking halimbawang sagot. Opo, nararapat tayong manalig sa Diyos sapagkat Siya lamang ang ating sandigan na magbibigay sa atin ng pag-asa sa oras na tayo ay nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Hindi man natin Siya nakikita, ngunit nadarama natin ang Kanyang presensya. Ang ating Panginoon ay tunay na Diyos na dapat nating sambahin at purihin sapagkat Siya ang lumikha sa atin. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!